Magandang gabi sa inyo Sir Red at sa lahat ng inyong mga listeners dito sa Sindak Short Stories. Sa katunayan Sir Red ay nakapag-send na po ako sa inyo dati at binanggit ko ang real name ko. Pero ngayon, tawagin nyo na lang muna ako sa pangalang Vince. Ayaw ko lang po kasing matrace na mga kasamahan ko sapagkat sa puntong ito, ang kwento ko naman ay kinapapalooban ng isang haunted factory dito sa Cavite. Noon pa man Sir Red ay nababanggit at napagkikwentuhan na ng aking mga katrabaho ang pagpaparamdam o kaya ang mga weirdong kaganapan na ang hirap i-explain. Ready naman ako sa ganitong klaseng pangyayari just in case ako na ang makaka-experience. Naniniwala din ako na ang aking kakayanan pagdating sa paranormal ay malakas. Ito yung unang linggo ng aking karanasan sa pagpaparamdam ng mga paranormal entities sa factory at ito'y naganap habang ako po ay nasa duty at hindi naman ako inaantok nung time na ito kasi nga maingay sa production area. Pero magkagayon man, may nararamdaman ako na parang bigla-biglang tumatakbo sa paligid o kaya'y parang nakikipaglaro. Dito ko na-realize Sir Red na maaaring ito yung pinagkikwentuhan ng mga katrabaho ko na bata na nais daw makipaglaro sa kung sino man yung matipuhan niya. Mararamdaman mo talaga kung ikaw ang naroroon sa prod area. Mapapansin mo rin kasi lalo na kapag nakatayo ka o nakatambay sa isang machine sapagkat yung yabag, yung akala mong may tumatakbo sa likod mo ay madidinig mo talaga. Paminsan, yung mga tools, kahit na ilagay naman namin sa maganda o kaya sa kanyang lagayan mismo, malalaglag na lang bigla sa sahig. Partida yon Sir Red. Walang hangin at hindi lamang yan, mabigat yung mga tools namin kaya kung hangin man iyon ay napaka-imposible. Hinahayaan ko na lamang ito kasi akala ko ay ito lamang yung sinasabi nila sa akin na pagpaparamdam. Pero nang pangalawang linggo ko na dito sa trabaho, nagpapakita na sila. Tulad na lamang yung sinasabi kong bata na nakikipaglaro, paminsan ay nakikita kong tumatakbo-takbo ito at tila baga nakikipagtaguan. Yung multo din ng technician, nakikita ko rin sa peripheral vision ko sa tuwing nasa prod area. At ito malamang yung naghuhulog ng mga tools. Habang nasa block ako ng mga machine na hinahawakan ko palagi, nakikita ko yung tech na iyon. Andoon sa gilid noong una at akala ko pa nga ay kasama ko kaya paminsan ay natanong ko nga kung saan siya galing, kung nagmerienda na ba o nagyosi break na siya. Hanggang sa makikita ko na wala pala ako talagang kausap. As in solidong katawan kasi Sir Red kaya aakalain mo na merong lumalapit o meron talagang nasa tabi mo. Hanggang sa napansin ko na nga na habang meron akong inaayos sa aking block, nakikita ko siya na parang padaan-daan ng marahan. Dahil naging sanay na rin ako at aware, kinakausap ko na lang siya na parang isang tao. Minsan pa nga'y binati ko pa na, "Oy pre, andyan ka na naman ha." Kasi once na naroroon po siya sa block ko, nagkakaproblema yung machine or minsan mabilis kong maayos yung problema pero pag uwi ko, saka may tatawag sa akin at sasabing sira na naman ito. Yung tech leader namin ang nagsabi na wag ko na lang daw papansinin sapagkat tunay nga na may dati daw pong technician dito na namatay. Nang mag-duty nga ako ng night shift, meron pa rin akong experience. Ganun pa rin. Nakikipaglaro at nakikipagtaguan sa akin yung bata habang naglalakad ako pabalik sa block ko. Akala ko nga na naman ay kasamahan ko na nagtatago lamang sa likod ng machine. Paano ba naman kasi Sir Red, pasilip-silip at nakikita mo talaga yung kanyang ulo. Kung kaya't pinuntahan ko nung papalapit na ako sa machine at bigla na lamang po siyang tumakbo at nawala kung saan man. And after pong mawala,
nung entity nung bata na ito, doon na naman nagkakaroon ng problema ang machine namin. Akala ko sila lang yung nandun at yung bata na nakikipaglaro. Ito pa yung isang problema. So habang naglalaro siya sa production, halos mayat maya po ang nagiging problema ng makinarya namin, pero bihira lang kasi madalas ay normal naman talaga ang mga takbo ng machine namin lalo kapag gabi. So ito lamang yung aking naranasan nung minsang mag-night shift ako, pero hindi ko akalain na kahit pala mailipat ako sa pang-araw na shift, meron pa rin po palang magpaparamdam at magpapakita. Yung last day ko sa work noon, pang-umaga na ako. Meron na ring bagong tech. Tinuturuan ko siya tungkol sa mga makinarya at mga dapat pa niyang malaman. So habang nag-aayos ako sa machine, napansin ko na may kasama silang tech. Yung isa nakatayo mismo sa gitna nila kasi yung tinuturuan ko ay nanonood lamang at nagtatanong pa sa operator kung paano ito gamitin. Nagtaka ako kasi wala namang problema yung machine pero tatlo silang nakatayo sa gitna nung isa pang tech. Pagkatapos ko doon sa repair ko, agad akong lumipat at nag-ask ako sa operator kung may problema ba kasi nabanggit ko yung isang name ng tech. Yung isa namang kasamahan kong technician ay sinabing wala naman daw yung taong iyon doon. Nagulat talaga sila kung bakit ko daw sinabi o bakit ko daw hinahanap yung certain tech na ito dahil wala naman daw siya nung araw na iyon. Kung bakit ko nalalaman kung tech or operator yung kasamahan ko, it's just because may color coding po kami. At sa iba't ibang color code ng damit, malalaman mo kung sino ang nagtatrabaho sa loob ng production. Iniwan at nag-resign na rin po ako bilang production technician sa naturang factory. Pero magpasa hanggang ngayon, meron pa rin akong mga nadidinig na mga kwentong kababalaghan mula sa dati kong pinagtatrabahuhan. Wala nang intro-intro si Red. Itong inuupahan naming bahay ay may multo. Yung first na bahay na amin pong tinirhan, talagang super bigat ang vibe. May kadiliman at hindi nasisikatan ng araw kasi nasa looban ang aming inuupahang bahay. Yung pinsan ko, madalas ay nakakakita daw ng babaeng nakaitim at nakatayo lamang sa isang sulok ng kusina namin. Nakita niya rin daw ako na naglalaba ng 6 a.m. Pero mind you, high school pa lamang ako nito at ang pasok ko ay 5:30 ng madaling araw. Nung lumipat kami doon, ang tanging gamit lang na meron ay isang silya tapos may tali na nakasabit sa nakausling bakal. Kung kailan paalis at lilipat na kami ng panibagong titirhan, ay saka lamang namin nalaman ang katotohanan. Sapagkat mula sa bibig ng may-ari ng bahay, inamin niya na kung saan daw namin mismo nakita ang silya at yung tali na nakausli sa bakal, doon daw nagpatiwakal ang kanyang isang anak dati. Doon sa ikalawang inupahan naming apartment, hindi po kami ang mismong nakakaranas o nakakakita, kundi ang mga kapitbahay namin. Hindi ko nga alam kung pinagtitripan lamang kami gawa ng baguhan o kaya ay bagong salta kami sa lugar, pero kapani-paniwala naman talaga, lalong-lalo na at hindi lamang isa ang nagsabi na kapitbahay na may nakikita sila sa loob lalo kapag wala daw kami sa bahay. Ibukod pa yung sinasabi din ng isang pinsan ko nang minsan siyang bumisita sa ikalawang inupahan namin. Sapagkat may nakita daw siyang babae na naroroon sa bintana na para bagang nagsasayaw kahit wala daw kami at totally nakakandado ang aming bahay. Ang pinakahuli naman po naming nilipatan ay wala din pong takas. Sinasabi na yung mga namatay naming kapitbahay ay nakikita daw po na pagala-gala ilang oras bago sila mamatay. Katulad na lamang ni Lolo. Sinasabing nakita pa daw ng kapitbahay namin na umiinom ng kape
dakong alas 7 ng umaga, subalit namatay ang lolo bandang alas 5 ng madaling araw. Hanggang sa napagkikwentuhan na namin ito, Sir Red, since ngayon ay meron naman na po kaming sarili talagang tirahan at naipagawa na po namin ito. Ang isa sa mga natutunan namin sa aming paglipat-lipat o yung pag-uupa, una, alamin muna ang kanyang kasaysayan. Ikalawa, importante talaga na maliwanag o nasasabugan ng liwanag ang bahay. Kaya every morning, tinitiyak ko talaga, Sir Red, na naka-open lahat ng aming mga windows at paggabi naman, lahat ng ilaw ay naka-switch on. Wala na akong pakialam kung magiging mataas ang electric bill namin, pero dahil nga sa mga previous experiences namin, ayaw ko naman po na kahit dito sa bahay na pinagawa at sarili na namin ay meron na namang pagpaparamdam na katulad nito. Napagtanto din namin na maaari yung sinabi nung isa sa mga pinsan ko nang minsan siyang bumisita doon sa ikalawang bahay na inupahan namin, na kung saan may nakita siyang babae sa bintana na para daw nagsasayaw, ay parang isang entity na napakaitim ng enerhiya. Kung kaya't dito rin po namin na-realize na kaya pala't sobrang bigat ng buhay namin nung kami ay nag-i-stay sa bahay na iyon. Bigla ko lamang naaalala ito, Sir Red. Grade 8 pa ako nito at nang sandaling iyon ay nag-e-exam kami sa aming world religion. Aaminin ko na tamad talaga ako noon, kung kaya't hindi ko talaga masyadong alam ang mga isasagot ko sa test paper, dahil aminado din talaga ako, Sir Red, wag mo na lang po akong babatukan online na hindi ako nag-review. Kaya lingon ako ng lingon sa kabuuan ng aming silid. Si Ma'am naman ay nakatayo habang paikot-ikot at chinecheck kung meron nga bang nangungopya or nangungodigo. At one point ay napansin niyang hindi ako sumasagot o nagsusulat sa test question, kung kaya tinanong niya ako kung may problema, pero sinabi ko na lang na syempre wala. So nung nandun na si Ma'am sa likod ng room, iikot sana siya nang bigla-bigla'y nakita ko po yung buhok niya na naka-ponytail na talagang lumipad pataas. Yun mang parang may pumalo kung bakit gumanon yung kanyang buhok. Nagulat si Ma'am sapagkat damang-dama niya the moment it happened. Agad ay nakita ko na parang niyakap niya ang dalawa o yung magkabila niyang braso dahil alam kong kinilabutan siya. Wala namang tao na malapit sa kanya nung oras na iyon. Naka-aircon kami kaya imposibleng hangin na galing sa bintana ito. Nang matapos ang aming exam week, doon ay napagkwentuhan namin ang tungkol sa nangyari sa kanya. Inamin ko pa nga sa aming teacher na nakita ko yung nangyaring iyon. Kitang-kita ko kung paano siya kilabutan hanggang sa napagtanto namin na maaaring may nagmulto ng sandaling iyon. Hindi naman din talaga lingid sa aming kaalaman, Sir Red, na ang eskwelahan naming iyon ay sinasabing may multo ng isang bata. Kumbaga parang pinaprank niya hindi lamang ang mga estudyante kundi ang mga teacher din. Although hindi naman ito nananakit, pero madalas sumusobra ang kanyang pananakot. May isa nga ring kwento ang ibang teacher namin nung after naming ikwenento kung ano yung nangyari sa world religion teacher namin. So kanya-kanya na ng sharing. Minsan daw na late itong si teacher namin kasi ang dami daw po niyang ginagawa pa. Hanggang sa hindi niya daw napansin na gabi na pala, and if hindi pa daw siya sinabihan ng janitor, ilalak na daw pala ang gate at si Ma'am na lang daw ang hinihintay. So sabi ni Ma'am ay iihi na lamang daw muna siya at pagkatapos ay uuwi na, kung kaya't hinintay siya ni kuyang janitor sa may gawing gate. So si Ma'am ay nagpunta sa banyo ng mga girls. Itong CR ay maliit lamang at yung pinto nun ay palpak talaga ang pagkakagawa. Wala itong lock at kailangan mo talaga na meron ka dapat kasama
para siya ang magbabantay sa labas at nang hindi ito maitulak o kaya maisara nung iba pang nais mag-CR. Kaya kapag may babaeng classmate ako na magsi-CR, magpapasama siya sa akin or ako din sa kanya. So since wala namang tao sa school, umihi si ma'am habang bukas ang pinto. So natapos ang kanyang misyon at nung naghuhugas na daw siya ng kamay sa lababo, bigla-biglang nagsara ang pinto at nung sinubukan daw po niya uli itong buksan, ayaw na nitong magbukas. Mga 10 minutes daw po niyang kinakalabog ang pinto hanggang sa ginamit na nga daw po niya lahat ng lakas sa kanyang katawan pero ayaw pa rin daw nitong magbukas. Buti na lang daw po ay dumating si kuyang janitor at pagdating niya, kusa na bumukas ang pintuan na yun. Ang pinagtataka daw ni kuyang janitor ay kung bakit ang tagal-tagal daw ni ma'am. Tapos nung pinuntahan niya, narinig na lamang niya yung kalabog ng pinto. In-explain naman ni ma'am yung nangyari at naniwala naman po si kuyang janitor. Simula daw noon ay never nang nagpagabi si ma'am at yung ibang mga pending niya since workaholic siya ay sa bahay na lamang daw niya tinatapos. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.